Santa Rosa, Laguna, from veterans. Talaga para kami sardinas, and they really treated us like animals. Very tight. Nagulat daw si Jinggoy sa kanyang mga narinig. I overheard one cop saying, "Oh, kalit ka rin na yung mga yan." Diba? Sana naman, nagbigay sila ng respeto sa isang presidente, pero wala kaming nadama, wala kaming natanggap na ganong klaseng respeto. Hinanakit ni Erap, pinagtulong-tulungan daw siya ng media. All of a sudden, nag-iisa ako when the media was demonizing me right and left. Siyempre, tutulo na yung hingil na yung luha ko. Until nakita si doktor naman na nagmumukbok na sa isang tabi, all of a sudden, pumasok sa akin. Mabuti pa siguro, tumakbo ka, senador. Bakit? Para malaman ko kung may nagmamahal pa sa akin, may nagsusuporta pa sa akin, o naniniwala din sila sa mga sinasabi ng mga media. Doktora ako, gusto mo may medical mission na ako, ayaw magpolitiko. Alam mo, magsalita, hindi ako marunong. Tumakbo ka. Ayaw ko sabi. Ayaw mo? Sige, ka na pumunta dito. Bagsik naman tayo. Well, because of the time, parang biglang pumark sa akin. So in short, I was able to convince her. Naluklok sa Senado si Loy noong 2001. Sinundan siya ng anak na si Jinggoy noong 2004. Pinagaan daw nito ang bagaheng daladala ni Erap. Nawala ang kanyang galit. Sa Tanay, tinanggap ni Erap ang pagbisita ng mga taong tumalikod sa kanya noong 2001. Kabilang dito sina AFP Chief of Staff Angelo Reyes at dating Defense Secretary Orly Mercado. Sa burol kamakailan ni Doña Mary, nakipagkamay na rin si Erap kay Chavit Singson. Pero kumpara kay Erap, ay nagkapatawaran na. Malalim pa rin daw ang hinanakit ng pamilya ehersito sa mga taong ito. Emotionally, we were really hurt, no? Pag may nakikita kaming mga tao na yung mga driver sa kanya, halimbawa pinuntahan siya, minsan nagiinit yung aming ulo. Pinagsabihan daw sila ng ama. Kami lahat sinabihan, no? Lalo na sabi, ikaw Jackie, lagi araw-araw ka pa nagsisimba, alalahanin mo yung Lord's Prayer. At laging sinasabi doon na tayo magpatawad, gaya ng pagpapatawad sa atin. Parang unlikely, no? Na wala sasabihin, wala sa karakter, pero yun ang sinabi niya sa amin. Pero yung pinagawa niya, Mang Jun? Yes, ma'am. Nung nandito siya? Yes, ma'am. Kasi wala siyang holding area sa mga bisita niya eh. Ganda! Nagpagawa siya. Parang naman tong resort. Sabi po niya, ang kausap lang daw niya yung mga pato. Ito mga pato dito. Pinagbuhusan ng oras ni Erap ang pagpapaganda ng kanyang rest house sa Tanay na nagsilbing piitan niya ng ilang taon. Nakapagdisenyo siya ng sariling musoleo, isang teatro para sa yumaong kaibigang si FPJ, at isang museo ng kanyang mga memorabilia. Pero kahit anong gawin, malungkot pa rin si Erap. Sa tuwing bibistahin namin siya, syempre masaya siya. Ang pinakamalungkot yung tuwing ako'y aalis, doon na makikita mo siya, ihahatid ka niya, na bagamat maganda yung lugar, alam mo nakakulong pa rin siya. Kumusta ho yung 6.5 years? Well, I learned a lot. And I became closer to God. Nakameditate ako, which I never did before. Once in a while lang, siguro pag Holy Week lang. Hereby grant executive clemency to Joseph Ejercito Estrada. Walang inaksayang panahon si Erap matapos mabigyan ng pardon. Higit 40 probinsya at syudad sa bansa ang kanyang nalibot para daw magpasalamat sa mga sumuporta sa kanya. Sumama kami kay Erap sa Tarlac para makita ang tinatawag nilang magic ni Erap. Sa motorcade ni Erap, nagpaagaw ng candy, sombrero, t-shirt, at minsan nag-abot rin ng pera. Sa ilang nakakita sa motorcade, malinaw raw ang kagustuhan ni Erap. Nagsosorbate lang siya kung company siya, kung sa masa, tingnan marami naman tao. Pero ikukumpara siya sa darating na halalan. Ipanalangin ni sa Lord
na manalo pa. Talaga, oo, talaga siyang nakatulong. Talagang ganun yung mga politiko eh. Pag malapit na yung ganyang kampanyahan, kandidatuhan, siyempre dadating sila sa isang bayan. Pakitang gilas na. Buti na kayo nauna, sabi nga nila. Sir, mabigyan naman tayo. Sa mga kasalukuyang survey, lumutang na ang sinasabing magic ni Erap. If you go by the survey, there are positive responses to him. And wherever he goes, when he wants to turn on the magic, then it's there. Pag dumating yung era, hindi na kinakailangan mag-mobilize, hindi na kinakailangan sabihan yung maghakot. Yung kanyang magic ay phenomenal no? Hindi mo ma-explain. Yung charisma, sinasabi mo. Meron ba sa inyong nagmana, no? Wala. Gusto ko manahin, kaso talagang hindi kaya. Sabi nga, kahit kalahati ng karisma ng tatay ko na mamana sa akin, okay na sana. Sa kanyang pag-iikot, isa lang daw ang gustong mangyari ni Erap. And before I exit, gusto ko makaganti man lang ng utang na loob sa pinakita ng masa sa akin. Tatakbo ho ba kayo? Sinabi ko, I'm trying my best to unite the opposition. Mangyayari ho kaya yun? Pero hindi mangyari, tatakbo ko. Tatakbo kayo? I told them. Hindi ho kaya lalong magpa-fragment? Bahala na, pero palagay ko, mas malaki chance ako. Dito nahati ang opinyon ng pamilya Ehersito. Kami naman, we will support him all throughout. Whether he runs or he does not run for the presidency, supportado kami. Personally, andun pa rin yung trauma sa akin. Hindi ko malilimutan yung ginawa sa kanya. No? Yung panlalait, pang-aapi. And I don't want that to happen again. Yung kamandag nyo ho na charm, nandun pa ho ba para kayo ibalik sa pagka-presidente? Hindi naman siguro kailangan puro charms. Kailangan yung nakikita ng tao yung sincerity, yung malasakit, your concern for them. Hindi natin necessarily puro charm lang mahalata. You can't fool the people You can fool them once, twice, but not all the time. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay sa aming programa. Pwede nyo rin panoorin ang mga iba pang bahagi ng interview kay Joseph Estrada sa www.probetv.com. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Cheche Lazaro para sa Probe Profile. Kailan kayo pinansin ng mga higante? 93, yung market share namin lumalaki. They were willing to pay substantial money to buy me out. Inisip nyo ba na ibenta? I remember I see their faces. You cannot afford my price. There was anger in me. Sabi ko, I have to prove to them na we can survive.